Ito sa ngayon yung nakikitang championship build na pwedeng magawa ng Lakers para kay Luka Doncic at Lolo Bron. Itong si Lauri Markkanen ngayon yung pinaka nakikitang magiging fit para sa duo na to ng Lakers. Pero hindi ganun kadali mga pare koy, dahil ang pinaka potential na magagamit ng Lakers sa trade proposal itong si Austin Reeves. Hindi lang naman win now kasama si LeBron ang hinahabol ng Lakers ngayon. Si Markkanen nasa late 20s pa lang ngayon na pwedeng maging second star habang magtatagal ang karir nitong si Luka sa Lakers bilang mukha ng franchise. Si Lauri Markkanen nakapagtalaya ng high performance sa Euro Basketball Preparatory Games na humigit kumulang sa 40.3 points, 8.3 rebounds, 53.8% triple shooting na nagpapakita ng kanyang elite scoring form international stage. At ayon mismo dito sa NBA Insider na si Mark Stein, malakas ang trade interest ngayon para kay Markkanen. Ngayong off-season na to binanggit niya na magiging abala talaga ngayon ang phone lines ng Utah Jazz mula ngayon hanggang February dahil sa mga trade inquiries na pwedeng dumating para kay Markkanen. Ayon sa Spotrac at iba pang salary trackers ng NBA, si Lauri Markkanen ngayon may malaking renegotiated extension na tinatayang $195 million sa loob ng ilang taon sa Utah Jazz. Bahagi ito ng malaking multi-year figure. Ibig sabihin, malaking kontrata na rin ang kakailanganin i-match o i-offset ng mga incoming salaries o picks para maging legal ang trade kay Markkanen. Sa isang one-team trade proposal ng Lakers sa Jazz para makuha nga itong si Markkanen, kakailanganin nilang gamitin si Rui Hachimura, Dalton Knecht, Gabe Vincent, Maxi Kleber, unprotected na 2031 first round pick. At ito yung mga asset collection para sa rebuilding ng Jazz na pwede nga nilang maging interes. Makukuha nila ang 4 na rotational level players mula kay Hachimura, Knecht, Vincent at Kleber na maaaring gamitin sa palitan o bilang supporting cast. Plus isang future first round pick mga pare ko. Yan yung ideal para mag-extend ng rebuilding window yung mga to. Pero nakikitang hindi yan sapat at pwedeng hindi pansinin ng Jazz ang proposal na yan kung yan lang rin yung mga asset na ibibigay ng Lakers. Kaya para ma-secure dyan, pinakamahalagang trade package dyan nakabase sa dalawang factors, ang role player at contributioning ni Rui Hachimura at Austin Reeves na parehong madalas naman talagang nasa fan favorite. Sa kabilang banda, si Markkanen naman yung pinakamalaking pangalan sa package na to, isang all-star caliber player na possible maging massive scoring threat at perimeter spacer na magiging malaking threat para sa kombinasyon ni Luka at possible maging perfect fit pa sa pagiging leader ni Lolo Bron. At dahil nakikitang ang shooting spacing at ability ni Markkanen bilang isang 7-footer ang magbibigay naman ng malaking flexibility sa loob at perimeter alongside kay Luka at LeBron. Kaya nga marami ring mga analyst mula sa Bleacher Report at iba pa na nagno-note na maaaring kulang talaga ang asset ng Lakers para makumbinsi ang Jazz nang hindi nila sinasakripisyo ang malaking parte ng kanilang roster, lalo na si Austin Reeves at ilang future picks. Kaya maaaring kailanganin talaga nilang ibigay at isakripisyo yung mga role player na yan para lang mag-work ang trade na to at matuloy itong si Markkanen. Kaya nakikitang magiging interesado lang ang Jazz sa trade proposal ng Lakers sa oras na si Austin Reeves ang isama nila sa trade proposal. Kahit kasi sa isang 3-team trade proposal na lumalabas ngayon, para sa Jazz makukuha nila si Terry Rozier ng Miami Heat, Hachimura, Vincent, Knecht plus picks, at makukuha ng Lakers dyan itong si Markkanen. Pero kaugnay ang Heat sa 3-team trade na to at makukuha ng mga to si Reeves at Mikhailo Yoke. Yan yung 3-team trade na lumalabas ngayon. Malinaw na logic, fit para kay Luka, itong si Markkanen, draft capital naman para sa Utah Jazz, playmaking para sa Miami Heat, at malinaw din ang value, maraming rotation players at picks ang kakailanganing isakripisyo ng Lakers, pero top tier naman ang makukuha nila at star caliber. Pero sa reality check kasi maraming analyst, insider mula sa ESPN, The Athletic, Bleacher Report ang nagbabanggit na habang may trade buzz, malaki ang posibilidad na hindi agad exact deal ang mangyari dahil nga gustong i-retain ng Utah Jazz si Markkanen at limitadong asset naman ang mabibigay ng Lakers kung hindi nila gagamitin si Austin Reeves. Sa madaling salita, possible
Pero malabong maging madali ang trade na to at makuha ng Lakers itong si Markkanen, lalo na kung hindi gagamitin ng Lakers si Austin Reeves. Ito naman yung dahilan bakit sobrang interesado ang Lakers dito sa versatile big man na si Markkanen. Binanggit ng PFSN na si Markkanen halos parang tailor-made na magiging partner ni Luka dahil sa kanyang versatile skill set. Mahusay siya bilang spot-up shooter, screener, cutter at transition threat. Kaya hindi basta-basta magpo-focus lang kay Luka ang depensa ng kalaban at hindi lang pampalaki ng tsansa. Pagdating sa championship window si Markkanen ngayon, magiging solid yan na partner star ni Luka hanggang sa magiging future nila. At isang critical naman na strategy lalo na't papalapit na sa 23rd season si LBJ and anytime magretiro o magpa-buyout ng contract, yan yung pwedeng maging secondary star ni Luka Doncic itong si Markkanen sa roster nila.